Okay na tol, okay na. Okay, so again, good afternoon. So, mag-start na tayo, no, para yung mga hindi pa nakakatapos ng paghahanda ay makapag-handa para sa bagong taon. Pero itong gagawin natin, it's paghahanda pa rin sa bagong taon na ating sasalubong. So, before that, acknowledge natin si Mami Susan. Kasama niya si Ara Joyce. Tsaka si Arsha, nandyan ba? Arshan. Hindi sila nakakapagsalita. Paano ba? Andito pa po sa sa labas. Okay. So sige, paanin lang natin. Ara Joyce. Tapos dyan sa Kapkaben, kompleto si Tita Amy, hindi ko makita sa screen. Nandyan ba, Tol? Nandyan ba, Jamie? Okay. Then hello. Then si Tita Che. Tsaka yung mga chikiting niya nasa baba eh. Sige, so before we start, so let us take this time and we ask the Lord, Father of wisdom, with God. Thank you, God, for the revelation and what was already revealed, Panginoon, kung ano man po yung na-reveal na, ay ito po ang aming kapupulutan, Panginoon, ng aral at ng liwanag sa aming mga paa, na sa ganun ay aming malakaran, Panginoon, kung ano man ang iyong itinakda para sa bawat isa. Hindi namin kailangan malaman kung ano ang nasa hinaharap, Panginoon. Pero Panginoon, napakalaking biyaya mo po na makita namin na lahat ng aming pinagdaanan, Panginoon, ay ikaw ang nagtakda, Panginoon. You have predestined your elect, Panginoon. It is by your own might, Panginoon, because you are God and no one can counsel you, Father. Thank you, God, sa buhay ng bawat isa, our family in the Lord, our Lord Jesus Christ. And teach us your very word, and that is the truth, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. So yan, babalikan natin yung Jeremiah 31 na natapos na natin yun. And as promised, so yung kung ano yung nabasa natin from Jeremiah 31, na yung covenant o yung pangako na binigay ng Panginoon sa atin, ay yun yung pag-aaralan natin ngayon sa pagbabasa natin ng isang scripture, no, regarding sa kung ano yung propesya na yun, kung ano yung covenant na yun na ginawa ng Panginoon. And so yan, naka-flash na sa screen natin. So pakibasa na lang Jamie 33 and 34, yung talata 33 at saka 34. Jeremiah chapter 31 verse 33. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na nagsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalahanin pa, sabi ng Panginoon. At yun nga ang sabi ng Panginoon. And meron talagang merong mabigat na, kumbaga may mabigat na timbang pag ito ay sabi ng Panginoon. Kasi kanino pa ba tayo magtitiwala? Hindi nga natin mapagkatiwalaan yung sarili natin,
Kasi nga even si Jeremiah sa kanyang pagsasaad, no, chapter 17 verse 9 ba yun or 19 to? Ay ano ko lang yung tungkol sa puso tol, yung tungkol sa puso. And nakalimutan ko kasi 19 or chapter 17 alam ko pero hindi ko alam kung 9 or 19. 9. 9 tol 9. 17 yan. Ang puso ay mandaraya kesa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino ang makakaunawa nito? Okay? Tapos basahin natin towards 10 verse 10. Ayan. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. So, really yung nabasa natin from 33 to 34 ay ito ang sabi ng Panginoon. At siya ay, tawag dito, sa English kasi, trustworthy. Or siya ay mapagkakatiwalaan natin. No? Mapagkakatiwalaan, and yung mas weightier na word is yung ang ating pananampalataya ay sa Kanya lamang. Sa Kanya lang natin mapapanali, no? Ang ating mga pananampalataya. And so yung napag-usapan sa 33 is yun nga yung pakikipagtipan ng Panginoon. And ayun, nabasa naman na natin and uulitin lang natin basahin again kasi nga yung scripture o yung Bible is ang sabi ng Panginoon. Ito ay ang salita ng Panginoon. So, what can we expect? O ano ang ating English, Tagalog na expect, ano ang ating maaasahan, kundi na ang salita ng Panginoon ang siya ring maghahayag. Kaya nga, ganun talaga, no? Kung makakabasa tayo ng mga ganitong sinabi ng Panginoon, siya rin ang talagang magpapaliwanag sa atin at wala siyang ibang kasangkapan o yung kagamitan, no? Nagagamitin, no? Ang kanya lang ring salita. So you see how our world revolves in the Word, no? Because in the beginning was the Word, no? And yung world is created. Kumbaga, ang mundo as you know it, lahat na nakita nyo, the entire universe, ito ay nagmula sa universe o sa isang salita, no? Kaya universe. So, and siya na nung sa simula pa man, no? He existed, siya ay naandyan na, no? And talagang masasabi natin na He is eternal. Tayo, we are also eternal, no? Eternal being. Pero ano 'yon? Pausad 'yon, no? Hindi tayo pwedeng bumalik sa eternity past kasi may simula tayo. Pero ang Diyos na pinag-uusapan natin ay walang simula, no? Kaya nga sabi niya sa Revelation, I am the Alpha and the Omega. At 'yun ang ibig sabihin nun, no? Ibig sabihin, wala po siyang hangganan. Wala siyang pinagmulan, wala siyang hangganan. So pinapakita lang talaga natin yung salita ng Panginoon, even yung panalangin ni Jesus Christ, no? Na Ama namin na nasa langit. Sana lagi yung meron talagang reason bakit yun yung kumbaga intro ng bawat panalangin natin, no? Sapagkat siya ay nasa langit, no? At tayo ay nasa sa ibaba. Pero praise God, siya na mismo ang siya ang tawag dito, siya ang gumawa ng daan pabalik sa kanya. So, and that is good news. Sana yan yung tanawin nyo as bagong taon. Ibig sabihin, bagong buhay. Walang bagong taon kung walang bagong buhay. So sana yun ang
tumatak sa or tumimo sa puso ng bawat isa. Kumbaga, kung ang 2024 ay bagong taon, pero kung ikaw ay hindi na bago, so walang pagbabago doon. Yun at yun pa rin ang gagawin mo. You will live in your sin and ikaw ay mamubuhay sa iyong kasalanan pa rin sapagkat ikaw ay ipinanganak sa kasalanan at ikaw ay makasalanan dahil hindi sa ikaw ay gumagawa ng kasalanan pero dahil ikaw ay makasalanan na talaga, no? You are originally meron ka talagang kasalanan, no? Ikaw ka talaga ay makasalanan. That is your yun yung genetic talaga ng bawat isa sa atin. So as ating na pag-usapan kahapon, ang pagbabasa natin ay ang instruction natin magmumula sa Hebreo, no? Book of Hebrew, no? By the way, alam niyo ba kung sino sumulat ng Hebrew? Okay? So actually ano pa 'yan? Pero marami mas tinatanggap na known para sa church is ito ay sulat pa rin ni Pablo. Kasi parang it's something to parang kung babasahin mo yung mga letters ni Pablo, parang pa rin talaga sa mas inline pa rin siya sa or mas merong rational na evidence na si Pablo nga rin ang sumulat ng Hebreo. Pero what we know is that yung Hebrew is canonized, so meaning ito talaga ay galing sa Panginoon. So Hebrews 10, so sisimulan natin yung pagbabasa. Maganda sana kung babasa natin from 1 pero binabasa nyo naman na yun. So magsisimula tayo to 15 sa verse 15. Nang sa ganon, makita talaga natin na talagang ang scripture or ang salita ng Diyos ay isa sapagkat ito ay isa. Ibig sabihin it is coherent, united in its thought. Kumbaga kung ano ang dahilan bakit tayo naniniwala sa mga sinasabi ng nasa bagong tipan sapagkat nabasa natin yung lumang tipan. Okay? Sana ganun nyo nakikita yung salita ng Diyos. Hindi to dalawang parte. Ito ay iisa, no? United. So yan, target natin is to finish hanggang 39, from 15 to 39. So ang unang part na babasahin natin for first part is 15 then hanggang 25. So si Yana naman. Pakibasa sa atin yung from 15 ng Hebrews 10 until 25. Okay po. Hebrews chapter 10 verse 15. At ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang binuksan para sa atin ng isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid ay sa kanyang laman. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon
gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Okay. So, ayun, nabasa natin yung Hebrews 10, chapter 15 to 25. And sa pagbabasa natin noon, talagang yung daloy, no? Yung daloy ng karunungan ng Panginoon ay talagang naandon sa kanyang mga pinagpahayagan ng kanyang salita. And ayun na nga, nasagot na, no? Actually, by just reading, no? I believe, no, na tayong lahat ay nagkaroon ng pagkakaintindi. Sapagkat hindi dahil tayo ay nakaintindi, ito ay pinahayag na sa atin. At sa paanong paraan? Ito ay pagmiministeryo natin sa kanyang salita. So again and again, wala tayong ibang ginagawa dito. It is not the meeting together o yung araw-araw na nag-itipon-tipon tayo, though not physically, pero ayun, actually physically na rin to kasi nakikita natin yung physical world. Though it is virtual and it is physical kasi nakikita natin. We can see it using our senses, and now we are anong mga senses ang una, pandinig. Tapos ewan ko kung tumitingin kayo sa akin habang nagsasalita ako, so ayun, nakikita nyo rin ako. And so ganun din naman ako sa inyo. Pero dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ewan ko kung naririnig nyo yung kataga or even in the modern Christian setting, yung unspeakable joy. Anong ibig sabihin ng pag may nasusunog? Okay. So, yun, nasusunog na yung mga natin. So, anong ibig sabihin pag sinabing unspeakable? So, ibig sabihin, hindi mo ma-express in words. It cannot be expressed in words. And it cannot be taught in words din. No? Kumbaga, hindi rin talaga ito maiintindihan. Well, actually, ang reference niyan is nasa Bible rin naman. 1 Peter chapter 1 verses 8 to 9, pakibasa lang bago tayo tuloy-tuloy dun sa pag-aaral natin ng Hebrews 10. 1 Peter 1 Anong verse tol? 1 Peter 1 tapos verses 8 to 9. Yan. Sige, pakiano lang agad ito lang. Hindi nyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag. At puspos ng kaluwalhatian. Sige, verse 9. Na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. No? Actually, joy unspeakable is not really truly unspeakable. Ibig sabihin, hindi naman to sa hindi maipaliwanag. No? Hindi lang to talaga maipapaliwanag kung ang gagamitin mong lengguwahe is yung salita natin. Okay? It is, kumbaga, in the naturalistic na world, pag sinabing naturalistic, wala talagang kinalaman yan sa supernaturalistic. Sabihin, spiritual things. No? So, sana ganun tayo, no? When we read the psalm, o yung salmo, or when we read lyrics ng song, sana ganun na natin. Sana yung salita ng Diyos ang nagpapaliwanag sa atin. No? No? Sana ganun. Kasi kung walang pagpapahayag, again, favorite na i-quote ko na verse from the Bible is yung sinulat din ni Pablo, yung 1 Corinthians chapter 2, verses 10 to
So mamaya babasahin din natin yan para maipalagay lang talaga natin na itong meron sa atin, itong sinabi ni Pedro sa verse 9, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa, ito ay dahil hindi na tayo mga natural na tao, tayo ay binago na, no? May pagbabago. And speaking of the word pagbabago, itong nabasa natin sa Hebrews 10, na binasa lang ni Yana kanina, nababasahin ulit natin as we go along para ma-exhort. So from 15, ito ay ang bagong tipan, ang bagong pakikipagtipan ng Panginoon. So ulitin natin, at ang Espiritu Santo sa verse 15 ng Hebrews 10 ay nagpapatotoo rin sa atin, sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan. Sabihin ito ang tipan, sabihin anong sinasabi sa atin ito, na when we refer to the tipan or yung covenant, so hindi na tayo nagre-refer ulit doon sa lumang tipan. Kasi sabi niya, ito ang tipan. No? Yung article na ang or the covenant. Ito ang tipan. And mariing sinabi yon ng Panginoon. So, we will never look back to the old, sa yung naunang tipan o yung old covenant. Now we are looking at yung tipan. Sabihin, the ultimate. Pag may di, no, ultimate yan. Kumbaga, that's the ultimatum. Yan yung huli, no? At diyan lahat ng bagay ay iikot. Kaya nga minsan, no, alam niyo ba sinong pinakamakulit na tao sa buong mundo? Any answer from the group? Pinakamakulit. Sinong pinakamakulit na kilala niyo? Si Cassie ba? Okay, si Cassie na lang, no? Sa atin, sa grupo natin, si Cassie. Kasi titingnan niyo yung bata. Sa sobrang puro ng bata, talagang diba, meron pa nga minsan, natuwa lang rin ako nung yung nandyan pa kami no, sa Kabkaben. And pangalawang beses na ni Cassie dyan sa Kabkaben. And still, he referred to Tito Bong as may buhok. No? May buhok daw si Tito Bong. Samantalang tayo, lagi nating kalbo, di ba? Pero kay Cassie, may buhok. And for yun sa isang bata na, alam niyo yung bata, sabihin talagang siya, he is innocent, puro, kaya nga ang Panginoong Jesus ay nawiwili sa bata, no? Kaya nga tayo para makamta natin yung kaalaman ng nagagaling sa Panginoon, dapat maging bata rin tayo. Okay? 'Di ba? So again, yun pa rin talaga ang niya, yung kumbaga ayaw niyang pumayag na tawagin natin kalbo si Tito Bong. Gusto niya talaga may buhok, no? Kasi yun yung totoo para sa kanya, no? At yun ay pure sa kanya. But again, Cassie is a created being, so hindi ko sinasabi he is infallible, though ang Panginoon sabi puro nga ang mga tao, pero you see, purity is not equal to holiness na meron ng Panginoon. And who is talking to you right now is the one true God. He is holy, holy, holy. No? And kumbaga, pag sinabing holy, no, sa pagdi-describe nga sa atin, yung parang nagagayat ka ng rekado sa lulutuin mo and you separate, no? So hindi yung pagkakat, kundi yung pagsiseparate. Kasi pwedeng i-cut natin yung sarili natin sa mundo. But it's still, we are not separated from the world. So, still, we are part of the world. Tayo ay nasa mundo pa rin. No? Kaya nga, I remember, nag-comment ako kay Yana yata na po, sabi ko doon, kung ang reformation na meron ka ay man-centered. Sabihin, ikaw ang gumagawa.
So, walang halaga yun. Walang value yun sa atin. And mamaya, malalaman natin bakit nga ganun. So, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga puso. At isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip, sinabi niya. So, yun yung kanina, talinghaga sa atin sa Jeremiah. Nung nabasa natin yung verse 33 and 34. Talinghaga yon. I mean, yun ang tinatanong natin, paano nangyari to? Paano nakasulat nga? O tunay bang nakasulat na sa ating mga puso at tulay na nakatatak na sa ating mga pag-iisip? So kaya nga pag-aaralan natin itong Hebrews 10. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. So, kumbaga, ito yung naging conclusion nung sabi niya, ito ang tipan. No? Ginawa niya yung means. Ano yung means niya? It is His Word. Kasi wala akong ibang nakikita dito na reference pa rin. It is the Word. Kasi ang aking mga kautusan. And saan nagmumula ang kautusan ng Panginoon? Sa salita niya na inireveal sa atin. And that is only the means. Isusulat. O ano bang nakasulat? Salita. Pero ang tipan ay ito. Ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. So hindi tayo iniwan ng Diyos sa isang pangako na walang means. Kasi sana yun yung doktrina na ma-absorb natin sa araw nito. Na ang Panginoon, nung nilikha niya ang sanlibutan, hindi niya iniwan ito na basta lang, okay, nilikha niya, then after that, wala na siyang pakialam. Kaya nga po, laging may providence. Ang providence, ang ibig lang sabihin talaga ng providence, hindi po yan yung pinoprovide ka, kailangan mo. Well, it is, it is connected to that. But there is more doon sa providence na sinasabi. Ang providence, so it comes from the word, yung pro tsaka yung vide. Yung vide po is doon po nanggaling yung video. No? Yung, ito ba, yung hilig nyo gawin, di ba? Lagi kayo nanonood ng video sa TikTok, sa Facebook, no? So doon galing yun. Pero yung sa kanya, yung nagde-define sa kanya is yung pro, yung kanyang prefix o yung unlapi niya. Na ibig sabihin nun is parang bago pa man. No? Kumbaga yung parang foreknowledge, no? Yung providence almost equal siya sa foreknowledge, no? Foreknowledge na word. So, isabihin, pag sinabing provision or providence, isabihin, nakita na to ng Panginoon. At nakita niya na hindi niya kikitain pa or aalalahanin pa ang ating mga kasalanan. And He provides for that. Kumbaga, nag-provide naman siya ng paraan. Para nga, yung nakita niya na noon, no? Yung meron na siyang provision. No? Kasi ang lagi nating provision, pera, GCash, mga ganun. Ngayon, nalalaman natin na yung provision pala is, it comes from the one na nakita na yung pangangailangan natin. And nakita niya yun kasi wala siyang simula, wala siyang tatapusan. No? He is the Alpha and the Omega. And kaya nga po, yung mga head ng mga family, mga haligi ng family, no? So, bigyan natin ng mga talaga, mahalin natin sila Tito Bong, sila Daddy, at lahat ng mga tatay dito, si Kuya Arman, no? Kasi alam nyo, kaya kayo nandito dahil sa mga tatay nyo. No? Wala kayo ngayon kung wala yung binhi, no? Yung seed. And the seed comes from the man.
Because the woman is the receiver of the seed. No? Pero saan nanggagaling yung seed? It comes from the man. It comes from the father. And so, pag sinabi ko yun, sana yung father talaga na naiisip nyo is yung pinagmulan ng lahat. He's the only father. Kaya nga galit na galit tayo pag sinasabi, pag ina-address natin na ama yung nasa Vatikano. Hindi po yun yung ama. That is blasphemous. There's only one father. No? No? So, yan. Sige, naano ka lang yan. Baka magtagal na ulit. So, verse 18. Kung saan may kapatawaran ng mga kasalanan, ito, ng mga ito, sabihin yung kasalanan, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. So, ano ang tinutukoy dito? Ano ang tinutukoy dito? Ang tinutukoy dito is yung babasahin pa rin pala natin, ano? So, ano ko lang, chika ko lang pala na hindi natin babasahin. Verse 5. I-ano natin, no? Verse 5. Ako na lang magbabasa muna sa ngayon. So, sa verse 5, ang sabi, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, siya mismo nagsabi, si Kristo, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Okay? May paghahanda po, no, ng katawan. And I know, I believe na naiintindihan nyo ang ibig sabihin nito. No, kasi ang Panginoong Jesus, hindi siya nagkatawang tao para sa Biyernes Santo ipako. Hindi po. No? Ano po talagang siya ay pumarito upang ang bawat kudlit o tuldok ng kasulatan ay masakatuparan. No? So, from seed, no? Sa seed sa sinapupunan ng berhen, no? Wag nating makakalimutan yung berhen. Ibig sabihin, there is supernatural na nangyari doon. No? And it comes from the supernatural being, and that is God. So sa mga, verse 6, sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan, ay hindi ka nalugod. So very clear, hindi nalulugod ang Diyos sa pag-aalay. No? Sapagkat lahat ng inaalay ng mga pare ay hindi naman talaga perpekto sa mata ng Panginoon. Meron talaga siyang Agnus Dei, no? O yung Lamb of God, no? At yun yung inaantay ng Panginoon, no? Kasi kaya hindi talaga siya nalugod. Yun ang ibig lang sabihin nito. Yung ginagawa ng mga Levitiko, ng mga pare, no, na sabi nga na pag-usapan natin kahapon na sila lang noon ang nakatatak na banal sa Panginoon. Pero even that, God is not pleased. No? Kasi nga, it is in the old covenant. And we are, anong pinag-uusapan natin? It is the covenant. Ito ang tipan. No? Yun ang pinag-uusapan natin. Kaya sinabi ko, narito, ako'y dumating. Si Jesus Christ ang nagsasabi, upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. So dito sinabi talaga ng Panginoong Jesus, na siya ang salita ng Panginoon. Di ba? Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Kaya wag na kayong maniniwala doon sa kasinungalingan ng mga Muslim na hindi nagpahayag ang Panginoong Jesus na siya ay Diyos. No? Dito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Kaya maraming mahihinang Kristiyano hanggang ngayon eh. Kasi tinatawag nilang kanilang sarili ng mga Kristiyano pero hindi pinaghaharian ng Diyos. Dahil hindi siya pinaghaharian ng salita ng Diyos. Ito sa klarong-klaro sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol kanino? Kay Kristo Jesus. So this is proclaiming, no? Si Jesus Christ talaga sinabi niya, ako ang salita ng Diyos. Ako ang salita. Ibig sabihin, John 1:1, anong sabi ng John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No?
So, though distinct siya sa God, yung word, no? Pero, hindi ibig sabihin yun na hiwalay sila. Kasi, in the later verse, sabi niya, at ang salita ay Diyos. So, this proves to us that no Christian will deny Trinity. So, pag may nagsasabi sa'yo, iglesia sila ni Kristo, pero hindi sila naniniwala sa Trinity, what they abide is unity. Yun ay, ang kadahilanan lang talaga nun sapagkat sila ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. They quote from the Bible, but they do not read from the Bible, from the Word of God, because they are natural. They are not born again. Hindi sila tinawag. Okay? So yun, naiano ko lang talaga. Sorry kung yun lang talaga. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, makulit. Sapagkat yan ang salita ng Panginoon. Yan, anong magagawa ko? Yan ang salita ng Panginoon. Di ba? Kaya if you will not, kung hindi ka magsasubmit sa salita ng Diyos, makukulitan ka. At mangyayari dahil nakukulitan ka, hindi ka natutuwa, hindi ka nabibless. Sa tuwing ang totoong gospel ay ipinapahayag sa iyo, iminumulat sa iyo, ikaw ay nananatiling bulag sapagkat ikaw ay bulag talaga. Tayong lahat nagmula tayo sa kabulagan ng kasalanan. At ang trahedya ay mamatay tayo sa parehong estado. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 3, yung necessity na tayo mabuhay muli. At walang nagagrant sa atin ng buhay, ng bagong buhay, kundi siya na kayang gumawa ng lahat ng bago. Dati hindi bago, dati walang langit, walang ilaw, no? Pero nang sinabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon ng light. So siya lang talaga ang may kakayanang gumawa ng lahat. At kaya nga, hindi tayo ang bumubuhay sa ating mga sarili. Gaya ng laging na nasa bibig pa rin ng ating mga kapatid, ng mga Armenians, mga hindi naniniwala sa sovereignty of God. Sinasabi nila naniniwala sila pero kasinungalingan po yun. Kasi hindi sila naniniwala sa predestination. They believe the foreknowledge pero bakit pag predestination or election na, wala na agad. So yun. Wag tayong masyadong lumayo. So, stick tayo dun sa Hebrews 10. So, verse 19. Ito na, nasa 19. Mabilis na tayo. Okay. 19 sa 19. So, ang sabi dyan, kaya mga kapatid. So, again, inuulit ko. No? Kaya ganito ang tendency ng mga nagsusulat ng salita ng Diyos. Kasi ang nakakaunawa lang talaga sa salita ng Diyos ay yung mga kapatid kay Kristo. Okay? Kaya ganito talaga. Kaya wag mong asahan na pag binasa mo ang salita ng Diyos sa mga taong hindi buhay, matutuwa sila dito. Bagkus kukutsain ka nila. Okay? Kakalabanin ka nila. At mamaya, maririnig natin ng Panginoon. Ano ating magiging tugon? Magagalit ba tayo? Maninibugho ba tayo? Kapag may ganun tayong mga kapamilya, kapatid. No? So verse 19, sabi dyan, kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing o veil sa makatwid ay sa kanyang laman. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. So ano yung nakikita natin dito? So yung nakikita natin dito is yung tabernakulo. Yes, then again, kaya nga tayo naniniwala sa New Testament o sa Bagong Tipan kasi nga nabasa natin ang Lumang Tipan. Okay? Kaya mali rin yung mga nagsasabi na, okay, dahil New Testament church tayo, we will only read starting from Matthew
to Revelations. No? That is not true. Kasi walang nasa matinong pag-iisip. Pag sinabi kong nasa matinong pag-iisip, walang born again Christian na gagawin 'yan. Pag born again ka, you will read from Genesis to Revelations. Kasi 'yun ang salita ng Panginoon. No? And ito ay isang patunay. Si Pablo nung sinulat niya itong Hebreo, because Paul is a Jew. So, nung sinulat niya itong Hebreo, sino ang kinuot niya? It is from the Old Testament, Jeremiah. And nabasa natin yon, yung unang nabasa na natin from 15. So, ibig sabihin, naiintindihan natin to kasi nabasa natin na merong tabernakulo, merong tayong visual representation ng mga bagay na ito. So napag-usapan diyan yung sanctuaryo na kung saan yun nga yung tabernakulo. So kaya kung hanggang ngayon hindi niyo pa alam yung mga components ng tabernakulo, so search niyo lang dun sa mga Bible apps niyo, nakikita niyo diyan. So ang inaano dito is doon na sa holy place at saka sa Holy of Holies. No? Yun yung pinag-uusapan dito. Kung sa holy place, sino yung pwedeng pumunta doon? Yung mga Levita. Tama ba, tol? Holy place. Pero meron lang talagang isang punong pari. At kaya siya tinawag na punong pari kasi meron siyang special talaga na gawain. Sa sanctuaryo o sa templo o sa tabernakulo ng Panginoon. No? Siya lang ang makakapag-ministeryo sa Holy of Holies. No? Doon sa dako ng kabanalan. Tama ba yung pagkakasalin ko, tol? Or yun yung holy place? Basta yung Holy of Holies. No? O, dito yung Okay. So, yun. So, yamang meron tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. At sino yung tinutukoy dito? Yun ay si Jesucristo na, no? Kasi, bakit ba tayo babalik dun sa iba, sa priest, kung nabasa na natin from the latter, yung sa naunang verse, former na mga verses, na ito ay about Jesus Christ. Si Jesus Christ lang talaga pinag-uusapan dito. So, okay. So, dito na magsisimula yung discussion natin. Napag-usapan dyan na yung tabing, na sa makatuwid, yung tabing daw ay ang laman ni Kristo. So, ano yung significance nito para sa atin, mga kapatid? Significance, sabihin, ano yung sinisignify? Hindi ko, minsan, sorry po talaga minsan, taglish po kasi ako eh. Kano po kasi talaga ako. No? Okay. Signify, sabihin, pinapakita sa atin, pinapahayag sa atin. No? Una, yung tabing. Tapos, dito, klarong-klaro, sa makatuwid ay sa kanyang laman. Ibig sabihin, ang laman ng Panginoong Hesukristo ang pinag-uusapan. So, ano ang ibig sabihin nito? Kasi nga, yan, salamat tol, no? Pinakita ni Utol dyan. So, dito tayo sa, yung sa baba na lang, no? Kasi mas nandito yung, niya. So, yun nga, meron ba tayong pointer? Wala tayong pointer, no? Pero may nababasa ka dyan na holy place, yung nasa kanang bahagi, at meron tayong the most holy place, o yung tinatawag na Holy of Holies. At dyan noon, ang pinapakita talaga dyan ay yung kabanalan nga ng Panginoon. Na meron talagang, kung makikita nyo, merong dividing na line dyan. Ibig sabihin, wala talagang nakakapasok. At ang nakakapasok lang dyan ay yung may tatak o yung may marka na banal sa Panginoon. Okay? Yun lang talaga. So, walang ibang sinisignify o pinapakita yan
ang Diyos ay banal. No? End of story. And so, kapag ka ang isang tao nga ay hindi pinabanal, wala talaga siyang kinalaman sa Diyos. No? At kung pipilitin niya na siya ay kitain ng Panginoon, siya ay mamamatay sa presensya ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay banal. No? Tayo ay tutupukin ng kanyang kabanalan, no? Pag hindi tayo banal. Okay? So sana yun ang nakikita nyo. So, again, Old Testament. Yan yung importansya ng Old Testament. Kaya magbabasa talaga tayo ng Lumang Tipan. Nang sa ganon, ang bagong tipan ay ating maintindihan. Kasi ang bagong tipan, pinapaliwanag lang nito yung lumang tipan. Okay? Pagpapaliwanag, from the word liwanag. So, kaya natin nasasabi na may kaliwanagan sa bagong tipan sapagkat sa bagong tipan ay patungkol kay Kristo, ang salita ng Panginoon. So yung topic na sinasabi dyan, yun daw yung magiging daanan. Dati, ang purpose ng tabing is tabing. No? Yan. Salamat sa mga sa mga ginagawa ni Utol. So dati, ang purpose ng tabing is tabing para hindi makita, no? Para hindi madaanan. Pero sa bagong tipan na ang tinatawag natin, ito na talaga ang tipan ng Panginoon sa atin. Ito ay daanan na. So you see, only God can make things new. Ang Panginoon lang talaga ang maglilikha sa atin ng bagong bagay. Na ang dating bagong tabi, ang dating tabing noon kay Kristo, ito ay kaliwanagan. Ito ay daanan. Okay? So when you kaya nga po kung ikaw ay nananatili sa pananampalatayang Judaismo, so si Jesucristo ay isang batong katitisuran talaga sa ulo. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, si Jesucristo ay buhay na walang hanggan. Sapagkat siya ang iyong tanging daan upang makilala ang Ama sa langit. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, di ba? Kung nakita mo ako, nakita niyo na rin ang Ama sa langit. Sapagkat ang kanyang salita ay totoo. Sapagkat dito, si Pablo na nagsabi, ang apostol ng Panginoong Hesus, siya ay ang dating tabing na naging daan para sa atin sa buhay. Okay? Verse 20 ang aking pinag-uusapan. Na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan. Ang kanyang ibig sabihin ay ang tabing, no? Na sa makatuwid ay ang kanyang laman. So kaya nga po nung si Kristo ay kanya nang kanya nang i-give up yung kanyang buhay at sinabi niya lahat ay nabayaran na at yun na at huminga na siya ng huli, no, doon sa Holy Week, no, nung Holy Week. Alam nyo, ang nangyari doon sa tabing, sa tabernakulo, napunit siya. So yun yung sinisignify niya. Ibig sabihin, napunit ang tabing dahil ang tabing na siyang katawan ni Kristo ay ginawa ng daan. So, kaya nga po, what is essential or importante sa ating pananampalataya bilang Kristiyano ay yung kaparaanan sa patungo sa Panginoon. Kasi maraming relihiyon, false religion, maling relihiyon na nagpapangako ng buhay na walang hanggan. Pero pangako na walang means o walang kasangkapan o walang kasangkapan ay walang kaganapan. Okay? So, sana binabasa natin ito upang lalong ang pananampalataya natin
ay hindi isang bulag na pananampalataya o blind faith, kundi isang pananampalataya na nakapundasyon sa cornerstone o sa batong panulukan, at yun ay si Kristo. Okay? So okay. So ngayon, kaya nga, yung nabasa natin dun sa Zechariah 14, verse 21, no? Na, ito na, di ba, pati yung mga kampana na nasa kabayo ay, ano yung nakalagay dyan, at bawat palayok sa Jerusalem at sa Juda ay magiging banal na sa Panginoon. So ang Panginoon mismo sa pamamagitan ni Jesucristo, ito na yung sinasabi natin. Ito na yung sinasabi natin na pinabanal ng Panginoon ang lahat ng bagay sa Kanya. Pag sinabing sa Kanya, sa kay Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, pinabanal ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kasi wala na pong tabing. Ang tabing po ay tapos na. Kaya nga po yung nabasa natin sa verse 18, sorry po kung paano tayo, pabalik-balik tayo. Verse 18, kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Kasi nga po, bakit ka pa mag-aalay kung napuksan na yung tabing? Kaya lang po tayo kaya lang po ang pari ay nag-aalay kasi nga dapat siya'y mahugasan bago siya dumako sa dako ng kabanalan o sa Holy of Holies. Pero dito pinakita na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, ito ay sa makaisang beses lamang. No? At itong verse 18, kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala nang pag-aalay para sa kasalanan. So ito lamang po talaga ibig sabihin nito. Wala na tayong ibang aasahang alay, kundi yung nagawa na ng Panginoon sa krus, na kung saan pinunit niya ang kanyang katawan, no, upang maging daan, no? So yung pinakita ni Rahel na line kanina, it is Jesus Christ. No? Yung tabing doon. And kaya nga po, the only mediator, no, is Jesus Christ. Kaya kung dadaan ka kay Mama Mary, so expect na wala kang patutunguhan. Kung dadaan ka sa mga apostol ng makabago na ngayon, so you will not expect anything. Pero kung dadaan ka kay Kristo na siyang doon ay tabing pero ngayon ay pinunit na para siyang maging daan na para sa atin sa kabanalan ng Panginoon. So siya lang talaga ang tanging daan. So yung pinrophesy niya sa John 14, no, I am the way, ay nasa katuparan yun nung kanya nang inialay ang kanyang sarili sa cross Calvary. Kaya there is more, meron talagang kapaliwanagan bakit cross talaga yung sign ng Kristiyano. No? Kasi si Kristo lang ang tanging daanan natin patungo sa Ama. Okay? So sana maunawaan po natin yun. At sana naka-live tayo. So sana marinig rin to ng mga Muslim na nagpaparatang sa atin na tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Actually, sila po ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi even yung sign ng Muslim, ano ba yung sign ng Muslim? Di ba yung crescent moon? Yung crescent moon. Ano ang reference nun sa Bible? Romans 1, verse 20 ba tol or 21? No? Naingatan natin na paghahangad tayo sa kalangitan, ayun na ang ating sasambahin.
No? Ingatan natin nun. Tama ba yun yung reference ko, tol? Basta yung, imbis na dun tayo sa lumikha, magbigay ng pugay, pananampalataya, doon na tayo sa nilikha. No? So, doon pa lang, though, kasi, kaya talagang, kumbaga, there's nothing wrong, na, doon sa cross, no? Sapagkat yan talaga yung tanging daan natin para sa Panginoon, no? Sa katawan ng Panginoong Jesucristo. So, kaya nga po, yung paratang sa atin ng mga Muslim ay paratang lamang. Kasi, ang pagsamba natin sa mga buwan, pagsamba sa langit, o sa kung ano pa man na nakikita natin, kung ang ituturo sa inyo ay titingala ka lang sa langit, no? Sapagkat ang Ama ay nasa langit, that is not true. No? Wala pong katotohanan sa mga ganyang bagay kasi hindi po talaga tayo makakapunta sa presensya ng Panginoon sa ating sarili. No? Yan, Deuteronomy 4:19, baka itingin mo ang iyong mga mata sa langit at kung iyong makita ang araw, buwan, between, at lahat ng mga hukbo ng sangkalangitan, sabihin, the stars, asteroids, lahat, no? Ay matukso ka at iyong sambahin at paglingkuran sila na inilagay ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa ilalim ng buong langit. No? So, even yung sign pa lang, no? Or yung signos o yung sigil ng kung i-compare mo, no? Well, wala naman talagang comparison. Pero when you compare cross from that of the Muslim, yung crescent moon. So, that tells us something. No? May sinasabi po yan. Sila ay walang kaparaanan patungo sa Diyos. Pero tayo, binigyan tayo ng kaparaanan sapagkat ang tipan ng Diyos sa atin ay hindi niya naaalalahanin ang ating mga kasalanan. At dahil hindi niya naaalalahanin ang ating mga kasalanan, tayo ay may confidence na po tayo. No? Na tayo ay makakaharap na sa ating Panginoon sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Okay? So, verse 21. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Tayo'y lumapit na may tapat na puso. No? Sa lubos na katiyakan. Kaya nga po, a Christianity without assurance of salvation is not Christianity at all. Kasi ang punong pari natin, si Jesucristo, na siya rin ang siyang tabing noon, na binuksan niya ang tabing, at yun nga ang kanyang katawan, para sa atin. Kaya nga po, when we do the sacrament, ano po ang ating inaalala? Yung katawan at dugo ni Kristo. And that sacrament is not for God. Ito hanggang 30 ba hanggang 6:30 lang ba tayo? Anong? Sige lang, tapusin mo lang yung siguro yung hanggang 25, pwede na yun. Okay. Sige, hanggang 25 lang. So, ayun. Tayo lumapit na may tapat na puso sa lubos ng katiyakan ng pananampalataya. Sapagkat yung pananampalataya natin, again, it is not blind faith. May pananampalataya tayo kasi merong merong ebidensya lahat ng ating pananampalataya. And it is evidence faith, no? Because we examine the Word of God, and the Word of God proves to be truthful to His Word, no?
totoo siya sa kanyang salita sapagkat siya ay totoo, no? Ako ang daan, ang katotohanan at buhay, no? So yun po ang ibig sabihin. Na ang puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So pure water. And when it comes to pure dalisay na tubig, so water is reference to the judgment, no? Judgment of God. Kaya nga po ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng tubig, no? Yung sa panahon ni Noah upang linisin ang sanlibutan. At sa ganun ring paraan niya in the Old Testament, no? Yun po ay shadow ng what is to come, no? At ngayon alam na natin na yung Noah's Ark ay si Jesucristo pala. No? Kasi kung makikita niyo dun sa pinakitang kanina, una si Kristo yung tabing. Tapos sa loob nung binuksan niya na merong Ark of the Covenant. So, yung arko o yung kahon ng covenant ay si Kristo rin. So, ibig sabihin, yung arko na ginawa ni Noe para ilagay doon yung sinet ng Panginoon upang sila ang panggagalingan ulit, no, ng lahi ng tao, yung walong tao na inilagay doon, ang Diyos ang naglagay doon, no? At kaya sila ay banal, hindi dahil sila ay banal, kundi dahil sila ay inilagay ng Diyos sa banal niyang arko, no? Okay, so wala talaga tayong parte sa kaligtasan. Tayo ay tanggap lamang ng lahat ng biyaya ng Panginoon. So winisikan, at hindi lang basta winisikan ang masamang budhi, kundi nahugasan. So take note of the word nahugasan. Sabihin, pag nahugasan, malinis, and who are you para sabihin na ang nilinis ng Diyos ay marumi pa rin? Kaya nga po, ito ay paninirang puri sa Espiritu Santo na nasa atin. Pagsasabihin natin na pwede pa nating maiwala ang kaligtasan. Well, mamaya or bukas, bukas na pala, no? Ay, kailan ba tayo mag-meet again? Bukas. Bukas. So, doon natin mapag-aaralan din na meron talagang mga tao din na hindi talaga magi-endure. And yung reason bakit hindi sila magpe-persevere towards the end, bukas malalaman natin sa salita pa rin ng Diyos. So hanggang 39 yon, no? As our schedule. So yon. So panampalataya natin ang salita ng Diyos na nahugasan na tayo. So at wala nang makaka-undo, no? Kasi tayo ngayon tinuturuan tayo na yung sinulat natin meron yung key sa Microsoft Word, no? Microsoft Word na may edit pa natin siya, di ba? Pero merong isang word na hindi na-edit. And that is the Word of God. Kasi once you edit it, okay, basahin na lang natin yung Revelation 22 yata, no? Kung sino man ang magdagdag, anong madadagdag sa kanya? Kung sino man magbawas, anong mababawas sa kanya? No? So, wag nating iparehas ang word ng Panginoon sa Microsoft Word na meron tayo ngayon. No? Kasi hindi yun yung advanced technology, yung Microsoft Word. Bago siya, pero hindi siya tunay na bago. Kasi ang tunay na bago ay yung salitang nakakapagpabago talaga. Kaya nga po, once again, I greet you bagong taon. No? Kasi yung bagong buhay sa atin, ay yun talaga yung bagong taon. No? Hindi yung 2024. Kasi aanin mo yung mag-New Year's resolution ka, okay, again, reformation that is man-centered has no value. Wala po talagang silbi. No, kahit ulit-ulitin mo, anong babaguhin ko? Pagkahuli, pag
pagkahuli ng 2024, kung meron pang 2025, no? Ganun pa rin ang nasa listahan mo, hindi nagbabago. And the word of God proves to be true kasi nga, madaya po ang puso ng tao. Okay, madaya. So at ating isalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. So again, yung word na pag-ibig, hindi po ito yung pag-tolerate ng mga maling katuruan. For the sake of peace. At yung mabubuting gawa, hindi po ito yung moralidad na hindi ka na tumatanaw sa mga pobre, hindi ka na matapobre, no? Kasi kahit ano pa mang sabihin mo na hindi ka na gumagawa ng mga ganyang bagay, hindi kita paniniwalaan. Kasi ang sabi ng Diyos, ikaw ay lubhang makasalanan. At doon ako naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya kahit anong pagtumbling-tumbling mo dyan, pagpapakita mo na kabanal-banalang ka na, hindi ka na nagpapaputok sa New Year, no? Kasi sasabihin, pagan practice yan. No? Hindi pa rin ako maniniwala. Pero it doesn't mean, again, sabi nga ng Apostol Juan, hindi ko sinusulat to, 1 John 2, verse 1. Hindi ko sinusulat to upang kayo rin magkasala. No? Pakiulit nga yun, tol. Ito, napakaganda talaga to eh. 1 John 2, verse 1. Kasi dito talaga tayo tinitira parati ng Satanas eh. Yung subtlety. Sabi, kaya nga, itong sabi talaga ni Juan, mga muntik kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Klarong-klaro upang huwag kayong magkasala. Okay? So, hindi ko sinasabi na those, sabi mo kasi Kuya Jello, hindi ka maniniwala na hindi ako makasalanan eh. No? Pero hindi yun ang ibig sabihin nun. Kasi kung yan pa rin ang nasa isip mo, nasa kukote mo, ibig sabihin hindi ka talaga napagpahayagan ng salita ng Diyos. Kasi nga, hindi, kasi ngayon, ang church, sinasabi nila, ang tanong, ang inquiry lagi sa simbahan, yung modern na simbahan ngayon, ano yung pwede ko pang gawin? No? Ano yung mga pwede ko pang gawin kahit na ako'y pinatawad na? Ganun na po eh. And kung ganyan po ang iyong sasabihin, talagang hindi ka nakakaunawa sa salita ng Diyos. Hindi po yan ang ibig sabihin nito. No? Na pag sinabi ni Juan, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Hindi po ito lisensya para magkasala tayo. Kasi kung sino man ang lumalakad sa kasalanan, no, ay hindi tunay na napagpahayagan. Okay? Pero again, yung kasalanan dito, sorry, hindi ko naabot tol, baka na-disappoint si Ryan sa akin. Kasi yun dapat yung point nito eh, no? Again, sinasabi ko na sa inyo na hindi yun yung kasalanan, yung moral sin. Kasi nga po, yung moral sin is moral law. It talks about the old covenant. Now, anong sinasabi sa atin is the new covenant. At dapat dito, wag na tayo talagang magkamali. Kasi sa old covenant, nagkamali tayo. Tanggapin natin yun. Old covenant, nagkamali tayo. At ni kailanman, walang tao, hindi ikaw, hindi ako, hindi si Ryle, ang makaka-practice ng old covenant. Kasi no one can practice old covenant. No man, but one man. No? Isang tao lang ang nakagawa. At sana sa isang taong yun, ikaw ay nananampalataya. Kasi kung hindi, ikaw ay mamamatay sa iyong kasalanan. Kasi the old covenant says, ikaw ay paparusahan ayon sa sarili mong kagagawan. No? Kung nangingilaw ang iyong ngipin, hindi dahil ang iyong ninuno ang kumain ng mapakla o maasim na ubas, sapagkat ikaw mismo
no? You are guilty. Kaya nga po, sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, no? Na kung sino yung nasa ilalim pa rin ng kautusan, ay wala talagang kabanalang mangyayari sa kanya sapagkat ang kautusan ay nagsasabi lang sa atin na tayo ay makasalanan. Yun lang talaga. At ang biyaya at ang grasya ng Panginoon ang siyang nagliligtas. Yun ang ating kaligtasan. At ating isaalang-alang 24, kung paano gigisingin ang bawat isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. So yung mabubuting gawa dito is talks about yung nagmumula sa kanino? Kay Kristo, no? Sa Espiritu Santo na nasa inyo, no? 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita, napapalapit na ang araw. So, lalong-lalo na, kung nakikita nyo na ba napapalapit ng araw? Actually, yes. Ang tanging tugon doon ay oo. Sapagkat si Kristo, no, ay naihayag na sa atin. Huwag po tayong magtaka na yung mga wala kay Kristo, puro blessing for New Year 2024 kasi tinitingnan nila na matagal pa talaga eh. Hindi nila inaasahan ang pagdarating ng Panginoon. Kasi bakit nila aasahan ang pagdating ng Panginoon? Kung ang tanging idudulot lang nito sa isang taong hindi binuhay ng Diyos ay kaparusahan, ay paghuhukom. No? Pero tayo, palakasin natin ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng salita, ng tunay na salita, no? Na trustworthy word ng Panginoon. Ito ang gamitin natin upang palakasin. Kasi sa mundong ito, tayo ay maghihirap. Okay? Magdudusa tayo sa mundong ito. Palakasin natin kasi alam na natin na ang araw ay papalapit na. Actually, itong araw na to ay end times na sa atin. Kasi God has already revealed Himself through Jesus Christ. So, ibig sabihin, once revealed, we are just waiting, no, for His coming. At hindi lang tayo basta naghihintay, no? Because yung paghihintay ay neutral. Dapat hindi tayo neutral, no? Ang isang Kristiyano hindi po siya neutral. Kasi kung neutral ka, anong sabi ng Panginoon sa Revelations? Isusuka ka ng Panginoon. Kaya, mamarapatin ko pa na ikaw ay mainit. Mamarapatin ko pa na ikaw mainit kaysa ikaw ay maligamgam. No? Kaya kung pakapatid, if you are still neutral, if you are still subtle in your ways, sa pananalita mo, subtle ka pa rin, walang pagpapahayag sa iyo ng salita ng Diyos, ng purong salita ng Diyos, abay, kabahan, no? Kabahan ka kapatid, kasi baka hindi ka talaga tunay na binuhay. So sabi mo kanina, Jello, dapat assurance. Well, our only assurance is if you are abiding in the Word of God. That is only our assurance. Hindi ko po tinatanggal yung assurance. No? Pero kung wala ka kay Kristo, wala ka talagang assurance. If you still remain neutral in this world, neutral ka pa rin, subtle ka pa rin, no? Na para sa iyo ang Kristiyano ay happy-happy, sabihin, you are at peace with the world, sige, bahala kayo, anong gawin niyo, basta ako, Kristiyano ako eh. Hindi po yan tunay na Christianity. No? Kasi anong ginagawa ng Christianity sa mundo? It turns the world upside down. Mababasa yan ni Rael sa Acts. No? Yan ang ginawa ng church. Kaya nagulat sila, uy, anong ginawa? Kaya talaga yung church, yung apostolic church, talagang nagulat ang mundo sapagkat binaliktad nila ang mundo.
At tayo, babalik na rin talaga natin. So matuwa ka kapag binabatikos ka ng mundo. Imbis na magalit ka sa kanila, matuwa ka. It is a compliment, no? Na the word is truly living in you. Siya ay buhay sa inyo. Sapagkat ang Espiritu Santo ay nasa inyo. So yun lang muna, no? Ang inisip ko kasi ito hanggang alas 7 tayo eh. Kaya hanggang alas 7 talaga. So again, sana masaya tayo sa mga narinig natin, ano? Sana, or baka meron kayong mga words of wisdom. Pwede niyong sabihin. Okay na? Okay na. So, let us end this in prayer. Panginoon, salamat po. Tunay na ang inyong salita ay kaliwanagan para sa inyong mga anak. Na bagaman ito'y katitisuran sa iba, Panginoon. Kaya ganun na lamang po ang aming pagpapasalamat, Panginoon. Hindi po sa ikino-compare namin ang aming mga sarili sa kanila, Panginoon. Hindi nakikita namin na tunay na ikaw ay mahabagin, Panginoon. Ito po ay yung it is one of your attribute, Panginoon, na nakita namin. At ang pinaka-representation nun, Panginoon, ay ang iyong anak, ang inyong tanging anak, ang Panginoong Hesukristo. Kung wala po ang Panginoong Hesukristo, kami ay wala din, Panginoon. Sapagkat wala kaming fine na kakapitan, Panginoon, kung wala ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, na sa lahat ng aming salita, ang namumutawi sa aming mga bibig ay ang Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, sapagkat ito ay prutas, Panginoon, o bunga ng aming pagkakaintindi at pagkakaunawa sa inyong salita. Salamat sa pagpapahayag ng salita at ng inyong kalooban, Panginoon. Wala po kaming ibang hangarin. Hindi po namin hangarin na malaki ang inyong kalooban, Panginoon, kundi ang paliwanagin niyo po ang aming mga paa para malakaran namin ang inyong kalooban. Na ikaw lamang po ang nakakakita at ito ay nakatago sa amin, nakatago pa rin sa aming mga mata. Pero kami ay mananalig sapagkat at kami ay mananampalataya sa inyo lang. At ang aming pananampalataya ay na kay Kristo na aming Panginoon. Ito ang aming dalangin. Amen. So, yan, Happy New Year sa inyo. Thank you sa lahat. See you po bukas, no, 4:30. Avril, no, welcome pala si Avril. Kasama natin dati si Avril. Naka-join siya ngayon. Alright, sige po. So, Merry New Year. Okay. Aral po tayo, aral, salita. God bless. Bye-bye.